Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw. 1.4 billion a day for flood management national government budget. Isipin nyo, eto hindi ho ako nagsabi niyan. Hindi ho nagsabi niyan kung sino-sinong alipores. Ang nagsabi po niyan ay si Villanueva na binantayan niya ho talaga yan. At siya ay isang mambabatas na bumabalangkas ng budget ng mga departamento ng ating bayan. Mantakin mo, 1.4 billion a day. Per day. In total, 358 billion a year. Wow! Kaninong bulsa na pupunta yan? Ganyang katindi ang korupsyon ngayon sa Pilipinas. Sagad sa buto. Tindi. Ang pondo ng DPWH. Pag pinagsama-sama nyo po, kaya ako po nilagay po dyan, Flood Management National Government Budget. Iba pa yung DENR, tingnan nyo, grabe, May MMDA pa, may pag-asa. Naku, grabe talaga mga Diyan yan yung bagay na mapapuputang ina ka. Kahit ayaw mo sabihin yung salitang putang ina. Diyan ka mapaputang ina. Nasaan yan? Nasaan yung 1.4 billion na yan per day? Di ba? Suma total natin, meron din po ang DENR, meron din po ang MMDA, meron din po ang Pag-asa, meron din po ang Climate Change Commission. Aabutin po ito ng 1.44 billion kada araw. Ito yung dapat pinagpo-focusan natin Hindi yung ibang mga iskandal dyan, kung ano-anong iskandal. Ito dapat ang focus natin. Mga ulul, saan napunta yan? Karamihan ng marami na binaha sa video, isa lamang po yung hiling. Masaklolohan at ma-rescue po sila. Kaya nais po nating magpasalamat and i-take itong opportunity na ito sa mga bayani ng ating bayan. Ang ating mga rescuer, social worker, police, coast guard, health worker, kasama na po. Dapat may feasibility study. Pinondohan po natin yon at Senator JB tumatango at ilang mga senador na kasama natin during the hearing. Ito rin po yung dahilan kung bakit sinimulan po nitong representasyon na ito yung mobile command vehicle sa pakikipagtulungan sa DOST. Pinondohan din po natin ito para mabigyan yung ilan pong mga probinsya sa Central Luzon. 65 million po ang presyo ng isang MOCOV. At kung maaalala nyo po, Ginoong Pangulo, sa halos parehong petsa, last year, 2023 of August, tumayo din po tayo para ilahad ang kalunos-lunos na sitwasyon ng ating mga kababayan dahil po sa isyong ito. In fact, Mr. President, we filed Senate Resolution number 693. This is to investigate ito pong palala ng palalang baha, hindi lamang po sa NCR, kundi na rin sa iba pang mga low-lying area sa ating bansa. Subalit, Ginoong Pangulo, wala pong nangyari. Sir President, dahil kung may pinatunguhan yung ating mga pagdinig dito sa Senado, kung may pinutunguhan yung mga pondong ating inilaan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalo na sa DPWH, siguro naman po hindi dapat natin nakita yung ganitong antas ng pagbaha tuwing may malakas na pag-ulan. Mr. President, as part of our oversight functions, again, taon-taon na lang, para kinakalampag po natin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para aksyonan ang problema sa matinding pagbaha. Para na po tayong sirang plaka, Ginoong Pangulo. And I want you to watch this video, Mr. President. Kayo yung nagsabi, yung delubyo na ito, paulit-ulit na lang.
Hindi na sila umaasa na may gagawin pa gobyerno. Wala na akong maniniwala sa atin na totoong gagawa na tayong solusyon. Eh, ilang dekada na ho nila naririnig to eh. It's the same thing over and over and it's just worsened. Mr. President, last year po yan. Yes, I sound like a broken record. Gasgas na po at paulit, ulit na po tayo. Pero sa tibay at matiisin ng ating mga kababayan, kakayanin pa, pero wag naman po sana 10 taon ulit ang hihintayin natin. At ganito pa rin ang ating sitwasyon. Dahil kung walang magbabago at hindi natin masusolusyonan ang pagbaha, tatanungin ko po ang bawat isa sa atin, maging ang aking sarili, ano pa nga ba ang silbi natin dito sa Senado? Noong pong nakaraang Lunes, Mr. President, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay nag-deliver ng SONA at sinabi po niya na mahigit 5,500 flood control projects ang natapos na at marami pang ginagawa sa buong bansa. With what happened last week, Mr. President, this representation can't help but wonder, is the President being misled by the people around him? Nasaan po itong 5,500 na flood control projects na natapos na ng DPWH? Yan po ang isang matinding tanong. Asan yan? Yang 5,500 na yan. Hindi Tanungin natin kasi yun na nga Tama yung tanong ni Villanueva dito. Niloloko nyo ba ang presidente? Kung sino man ang nagbigay ng datos niyan sa presidente, hindi niya nga masagot Hindi niya masagot nung tinanong siya nung nagdun sa relief kung asan ba yung flood project na yan. Hindi niya masagot. Diba? Kesyo binangga ng barko, kesyo kung ano-anong sinasagot niya. Tama Tama yung sinabi ni Villanueva. Baka mini-mislead ng mga tao niya itong sinabi kay presidente. Yun noon totoo niyan. Ay nako, baka ginagago nyo para lang may mabanggit. Karamihan daw po ng proyektong ito ay nasa Metro Manila. Pero nakita naman po natin kung paano pinalubog ng baha, hindi lang ang mga kababayan natin, kundi ang maging mga bus, mga truck, at lahat ng na-stranded sa mga kalsada dito sa ating bayan, lalong-lalo na sa Metro Manila. Last year, Mr. President, ipinagmalaki pa sa atin ni Secretary Bonoan ng DPWH na magiging game changer ang flood control project ng DPWH sa Central Luzon. Testigo po yan si Chairman Revilla, si Senator Coco Pimentel, ang ating Senate President ngayon, Chis Escudero. Ito po yung sabi ni Secretary Bonoan last year. The Central Luzon Pampanga River floodway and San Antonio River San Antonio Swamp Ring Dike, Your Honor, this will be the major project that will actually we think will be able to contribute significantly to address the flooding problems in Bulacan and Pampanga. So you have the timeline here when we will start? By next year po siguro, we are hoping that we can start this project. This will be the major project in Central Luzon po. I am counting on you, Mr. Secretary. Major project, Mr. President. A week after, isang linggo po matapos niya sabihin ito, we inquired about it during the budget hearing. Kasama ko ulit si Minority Leader Coco Pimentel nitong oras na ito. And we learned that it's merely a proposal that has not yet been approved by NEDA. Ito po ang video clip. During the hearing, and for some of our colleagues who were not present during the last hearing conducted by the Committee on Public Works headed by Senator Bong Revilla, the answer given to us in the Senate by Secretary Bonoan in addressing the flood control program is that they would have a 60-kilometer floodway program being
financed by the Asian Development Bank. That's what we were told. And according to him, this is a game changer. This will address the flooding in Bulacan and the nearby provinces. That's what he said. That's what he said, Your Honor. So I'm just quoting the Secretary. Ngunit, Ginoong Pangulo, kaninang umaga, napakinggan ko po ang General Manager ng MMDA na si Yusek Procopio Lipana. May sinumiti na daw po sila na terms of reference sa DPWH para sa Drainage Master Plan ng Metro Manila. Ibig sabihin, Ginoong Pangulo, hanggang ngayon po pala, nasa proposal stage pa rin sila. Nagigets ninyo? Napaka-importante nito ha, yung pinapaliwanag. Last year, sabi nitong mga lintik sa DPWH, may maganda silang project na ganito. It will be a game changer. After a week, ano sinabi? After a week, inulit pa. Pero recently lang, ewan ko kung kailan niya napakinggan, sabi ni Villanueva, napakinggan daw niya yung MMDA na nagsasabing, until now, pinag-aaralan pa, tinitingnan pa. So, puro mga katang isip. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Tinatarantado lang tayo ng DPWH tungkol sa project na yan. Sa malamang, yun ang ginagawa nila kay Marcos. Sinasabi nila, oh, ito na na-accomplish natin, ito, para lang may masabi sa SONA. Yung pala, wala pa. Pinag-aaralan pa. Nagigets ninyo? Ang tanong dyan, may pera bang nauubos? Baka naman habang pinag-aaralan, ubos. Yes. Bakit? Yung pag-aaral may bayad eh. Habang pinag-aaralan, may nilalabas na pondo. Nagigets nyo? O tuloy. Samantalang matagal na po nating alam nating lahat na antiquated o bulok na ang ating mga drainage system at light to medium na baha na lang ang capacity ng mga pumping stations dito sa Metro Manila. Mr. President, sinabmit na yung NEP kanina. Kanina lang natin nakita sa NEP yung proposal na ito. Feasibility study, 15 million for Metro Manila. Pero yung feasibility study na sinasabi ni Secretary Bonoan, wala pa din po. And by the way, babanggitin ko rin po, nandito na rin ang chairman ng Finance, Senator Grace po. 27 billion ngayon ang feasibility study na hinihain sa atin ng DPWH. Feasibility study ulit, Mr. President. Kaya kailangan naman po siguro magpaliwanag ng DPWH. Mr. President, kaninang umaga rin sa ating chat room ng mga senador, ang no less than our Senate President reported to us that DPWH is saying na kaya bumaha dito sa atin, lumakas ang baha, ang sabi po nila kasi hindi na-switch on yung pong makina. Grabe, dahil wala pong fuel. And it's black with trash. Yun din po yung nireport sa atin kanina at nakita ko several of my colleagues giving all mainit na ulo na emoji, galit na emoji, etc. Mr. President, wag naman po sana sa susunod na pagdinig natin, sorry na lang uli at sasabihin malakas kasi ang ulan. Mr. President, we wanted to find out the real... Grabe yung palusot, ano? Tangina, hindi namin naon. Gago, no? Yan yung nakakairita sa gobyernong to, eh. Pagkatapos nilang gawin yung katulad niyan, ipo-pull out ang lahat ng mga security ng mga Duterte supporter, kahit ang mga opisyal, kay Duterte, kay Baste, kay BP Sara Duterte, sasabihin pang, hindi kami namumulitika. Dito naman, pagkatapos sabihin na nagawa na merong matindi kaming project, ang sasabihin nila, hindi kasi namin naon eh.
Kailan nyo on pag walang bagyo? Ano ba talaga? Akala ko ba, sabi nga ni Diego Latigo, akala ko ba nabangga ng barko? Ngayon, di naman naon. Tangina, tinatarantado tayo no? Para tayong, Status of our flood management master plan. Has it been reviewed? Has it been updated to respond to our changing times and needs? Last year, Mr. President, we allocated roughly 280 billion for flood management and mitigation projects under DPWH. This means, Mr. President, in 2023, 1.079 billion a day on flood control projects. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw ang pondo ng DPWH. Pag pinagsama-sama nyo po, kaya ako po nilagay po dyan, flood management national government budget. Isuma total natin, meron din po ang DENR, meron din po ang MMDA, meron din po ang Pag-asa, meron din po ang Climate Change Commission. Aabutin po ito ng 1.44 billion kada araw. Yan po ang ginagastos ng ating gobyerno para tugunan ang problema ng pagbaha. 1.44 billion. Mr. President, hindi pa po kasama dito ang pondo na ginagastos ng lokal na pamahalaan. Hindi pa po kasama dito ang mga feasibility studies. Ngayong taon, 40... Grabe, no? Hindi pa kasama dyan yung sa local government. Tanginan niyang gago lang din, no? Gaguhan to, 7 billion feasibility study alone. Mr. President, ang 1.44 billion po ay katumbas ng 144,000 TESDA scholars a day. Ang tulong trabaho fund ng TESDA, 1 billion lang buong taon. Sa 1.44 billion, Mr. President, a day budget, meron ka na po kaagad 700 classrooms. Makapagbibigay ka na kaagad, Mr. President, ng 1.78 million relief packs every day sa 1.78 million families. Oh, ano na yan? Politika na. Biro lang. Anyway, yun lang yung papakinggan natin dito, yung issue niya dyan. Hindi kasi may humihirit na naman dito sabi ko. Ito. Buti pa si Boss Dada at Coach Oli. So nung hinanap ko, tinitingnan ko yung comment niya. Sablay ka sa ano to? Sablay ka. Tangina, ayusin mo naman yung comment mo para ka naman bata. Sablay ka sa SM. Ano ba yan? Bay, nung lumabas yung video, ano nangyari sa'yo? Sablay pala ako. Then do yourself a favor. Get the fuck out of my channel. Ganun lang kasimple yun. Sablay pala ako, di lumayas ka. Bye-bye. Thank you very much for your kind consideration. Ano, ikaw na lang ba ang aalis? Pagkukusa ka na lang? O ibablock pa kita? Madali naman akong kausap. Kung ayaw sa akin, hindi wag. Sige na, ano ka pa? Nagdadrama ka pa dyan. Kulang ka sa pag-ibig sa jowa mo. O gamitin mo yung kamay mo, salsalin mo yung sarili mo. Diba? Magre-reklamo ka pa dito? Gusto mo pa magpaaruga? Hindi, sorry Magpapaaruga ka ba sa akin? Magdadrama ka pa dyan? Buti pa si Coach Oli tsaka si Boss Dada. O di doon, pumunta ka doon, salsalan mo sila. Sige na. Punta ka pa dito. Tama mali. Sampal. Hindi kasi, gusto pang, ang dami-dami sinasabi. Hindi ako boyfriend mo. Sorry hindi, totoo, hindi ako boyfriend mo, hindi mo ako asawa mo. Hindi ako. So I have no business in satisfying your desire or satisfying what you want. I'm here to speak the truth. Kung gusto mo ng taong isasatisfy yung desire mo,
Pumunta ka na sa mga bisdakero. Doon ka. Magsalsalang kayo tungkol sa video. Tangina, video na naman. Mas importante yung pinag-uusapan dito. Hindi, tanungin ko kayo. Lorna Guevara, salamat po. Tanungin ko kayo, kayong mga tanga. Ha? Gusto lang magpapansin. Oo, kulang sa salsal yan eh. Eto tanungin ko kayo, ano mas mahalaga? Etong sinasabi ni Villanueva o yung putang inang video nyo? Na alam naman namin na yan. 2022 pa lang, alam na namin yan. 2022 pa lang, hindi kami nagpaloko. 2022 pa lang, nasa stage ako, nagsisigaw akong gusto nyo ba ng bangag sa Malacanang? 22 pa lang, sinasabi ko na yan, ha? Oh, alam na namin yan. Kayong mga tanga hanggang ngayon, hindi nyo pa rin matanggap. Hindi nyo pa rin alam yung putang inang video na yan. Tapos, gusto nyo, papansinin ko yung video kaysa dito. O yan. Anong putang ina mas palpak? Yung video, itong 1.44 billion a day na ginagastos ng gobyerno. Video pa rin? Anong lagay mo dyan sa senador? Sorry ako gusto ko si Villanueva. May mga hindi ako gusto sa kanya. Honestly meron ako mga hindi gusto sa kanya. Sorry na ba? Hindi, lumayas ka. Sorry ka pa dyan, Justin. Lumayas ka. Tinataboy na kita. Lumayas ka, wala kang lugar dito. Salsalin mo yung video kung gusto mo. Itong isipin nyo to Ako gusto ko si Villanueva. 1, against siya sa Soji Bill. 2, ayaw niya ng divorce law. Yan yung mga ayoko 3, kahit pa paano hindi ho to na pumapalag. Kaya okay sa akin. Diba? Kalma boss, kalma ako. Nakita nyo na ba ako magalit? Hindi baka sa mga nagsasabing kalma ako. Kalma ka banat ba? Ganyan. Pag nakita nyo ako magalit, huwag talaga kayong haharap sa akin. Hindi pa ako galit nito. Walang biro. Kaya nga wala akong jowa Kasi ako yung tipo ng taong ayaw mo, di wag. Pero pag ikaw, minahal ko, pak. Bonggang-bongga. Araw-araw kang masaya. Araw-araw kang parang hinihil Pero pag kaaway kita, yari ka. Oo, pag ako nagmahal sa'yo, isa lang masasabi mo. Walang biro. Pag ihilang ang pahinga, hindi naman, ikaw naman. Pag ako umibig sa'yo, talagang mapapashit ka. Shit. Buti na lang, minahal ako ni Banat Pay. Namula na piski mo, kaya Hindi po ako Ako kasi, real talk lang ako. Ako kasi ng tipo ng kaibigan na, ito personality ko po to. Kaibigan ako na hindi kita bobolahin. Hindi ko, alam mo yung prangka ko na tao. Pagkakaibigan ko. Pag hindi meron kang ginawang masama, dediretsuin kita. Hindi ako yung magpapaligoy-ligoy. Kasi, I don't care what will be your reaction. As long as sinabi ko sa iyo itong bagay na ito with a concerned heart. Because concerned ako sa iyo, kaya ko ito sinasabi. Ngayon, kung hindi mo matanggap, problema mo na yun. Hindi ko na problema yun. Pero sinasabi ko sa iyo ito kasi magbabago ka dito. At pag pinakinggan mo ito, at hindi ako nagsasabi nun dahil nasaktan ako. Hindi. Sabi ko sa inyo, pag ako na, halimbawa, eto, walang biro, ito. Kanina, hindi umatin si Jay. Pinagsabihan ko siya. Sabi ko, Jay, next time, prioritize mo yung usapan natin na dapat Tuesday 5 tayo. Pinagsabihan ko siya, sinabi ko yun. Kasi ganun ako Pero, alam naman ni Jay, na concern ako sa kanya.
Alam naman niya, lahat tinulong ko naman sa kanya Pero, pagka trabaho. Kaya sabi ko sa kanya, kasi usapan namin, every Tuesday, dapat kumpleto kami. Sinabi ko, next time, prioritize mo. Whatever yung dahilan mo, I won't listen to that. When we commit. Tuesday, siguraduhin mo, kumpleto tayo. Yun. Dinidiretso ko. Hindi ko yung bubulahin na bubula-bulahin pa. Kasi kung ayaw, di wag. Ganun lang naman Correct, ganyan din sa work. Actually, alam mo, Garski, sa Pilipinas hindi masyadong ganyan. Sa Pilipinas, masyado pa tayong lenient Yung totoo, sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa, ganyan. Ganun tayo. Ang cute mo magalit, boss. Kamukha mo na si Mayor. Sinong Mayor? Kumpletuhin nyo naman yung Mayor. Sinong Mayor yan? Ang dami-daming Mayor. Taurus Girl, Goddess Vlogs, thank you very much. Parang di pa abot ng pangkape yan. Joke lang po. Nanloloko lang po ako, nangaasar lang ako. Joke lang yan. Mayor Malapitan? Mayor Baste? Ay, kumpletuhin nyo naman. Alam nyo namang, pareho kami ni Baste Kervin Channel, maraming salamat. Pareho talaga kami ng personality ni Baste. Yung hindi nagto-talk shit. Hindi ako dyan. Pagka, naalala ko yan, high school pa lang ako, ganyan ako. Pag tinamad na ako sa teacher, pag feeling ko, mas matalino pa ako sa teacher, iwanan ko talaga yung klase. Tatayo ko, lalabas ako. Mayor Isko, oo nga, tama. Speaking of Mayor Isko, meron lang akong ipapakita dito Ganda itong video to Wait lang The next performance will start momentarily.